Oh. So, 5 years ago, gusto naming akitin yung highest peak or mountain ng England at mag-wild camp malapit doon. So, nag-research kami kung ano yung mga dapat bilhin at gamitin pag nag-wild camp at pag nag-hiking. Kasi nung time na yon wala pa kami experience. So, yan. Ito yung dati naming setup itong backpack na to at yung mga ibang laman yan sa loob. So, natutunan namin na through the years, the less stuff, the less items, mas magaan yung bag mo, mas masayang mag-hike. Dahil hindi ka mabibigitan, hindi ka mahihirapan. So, yun yung natutunan namin. At yun, ang video na to kung ano yung laman ng isang year camping. So ano dapat ang bilhin nyo lalo na kung first time yung mag-hike, mag-wild camp dito sa UK. Para kay Noel din na gusto ding gawin yung West Highland Way. Isa siyang long distance hike, mga 96 miles sa Scotland. So yun, itong gamit namin, halos yun din yung gagamitin namin kapag nag-West Highland Way kami. So ayun, from this bag, after 2 years namin tong ginamit, nag-upgrade na kami ng mga gear, mga stuff para sa camping dahil marami kang natutunan along the way. So for 2 years, ito yung ginamit namin dahil unti kami nag-upgrade hanggang sa umabot kami sa ganitong setup. So from ito na yung current setup namin. Ayan, itong backpack na to. At yun, papakita natin kung ano yung laman ng backpack. Ano yung camping gear essentials na kailangan kapag tayo ay nag-hiking. Nasa likod si Miguel. So, ayun. So, ang lesson nga namin nun, start with what you have, kung anong meron kayo yung gamitin mo. At start, depende sa budget. At hindi masyadong i-overthink yung mga bagay. Dahil along the way, pwede kang mag-upgrade ng mga stuff. So, yung dati naming gamit, pumunta kami sa outlet store dito sa Cheshire, malapit dito sa Liverpool. At doon namin pinagbibili lahat in one day, except sa tent. Tapos, ayun, for your 2 years, yun yung gamit namin. Ang importante is magamit siya. Hindi lang siya ma-stuck at matututo ka along the way. Ang importante, makapagplano ka ng adventure at ng hiking trip na mangyayari, na hindi drawing, parang ganun. So, ito na yung current setup namin. Ito yung gagamitin namin kapag nag 5 days hiking kami or overnight or more than 10 days. Itong gamit namin na to, ito na yung nagamit namin for the past 3 years. In terms of budget, siguro nasa mid siya, hindi pa siya nasa pinaka-high end. So, may future pa din kami, may time pa rin kami in the future na mag-upgrade from sa low end. So, yun nga, hindi masyadong importante yung price dahil lang sa reason na kasi pag bumili ka na ng mga mamahalin tapos na-realize mo hindi mo pala siya gusto, masasayang lang. Pwede naman ibenta, pero maganda na maumpisahan mo at matry mo para malaman mo kung gusto mo talaga yung hiking. Kami, yun yung nangyari sa amin at nagustuhan na talaga namin siya kaya nag-upgrade ng mga gamit. So yun, uumpisahan natin siya sa taas, tapos sa sides, kung ano yung mga laman, tapos hanggang sa loob nung bag natin. At sa pinakailalim, hindi nyo rin iisipin kung ano yung meron. So hintayin natin yan. Tapos, yun, umpisahan na natin. Ang pinas nasa taas, seat pad. Dati, nung nag-umpisa kami 2 years ago, wala kaming seat pad. Pero nung bumili kami nito, ang gaan ng buhay, ang useful niya. Kapag matigas yung ground or mabato, lapag mo lang yung seat pad. Kapag mabasa, lapag mo lang yung seat pad, upo ka. Parang pwede kang umupo anywhere. Tapos marami din siyang purpose bukod sa seat pad. Ginagamit din namin siya kapag nagluluto kami. Pang ano sa hangin, pang protect. Para hindi mahipan ng hangin yung stove. Yun. Ginagamit ko din siya sa pagtulog dito sa hip cover for additional cushion. Dahil yung gamit naming sleeping system, mamaya papakita ko, hindi siya ganun ka-comfortable. So ito yung additional cushion na nilalagay ko sa hip para mas okay yung tulog. So yun, ang next pala is ito. Pag-usapan pala natin. So yung bag na to is frameless bag. Ginawa namin, bumili kami ng materials at tinahin namin. Frameless siya, meaning wala siyang frame dito at may disadvantage yung ganitong klaseng style ng bag. Ang advantage niya is mas magaan dahil wala siyang back. Compare dito sa traditional na bag, meron siyang may frame at may bakal dito. Mas maganda to sa back support na properly distribute yung weight ng bag kapag meron kang frame. So yun yung isang disadvantage sa frameless bag. Pero ginawa namin siya ng solution. Mamaya papakita namin kung ano yung solution sa problema na yun. So yun, yung material niya is X-Pac, lightweight, durable, water resistant. So yun, mas magaan siya compared dito sa traditional bag ng 50% ng weight. So ito nasa 1 to 1.2 kilograms, ito nasa 600, 700 grams lang. So nakasave kami ng 50% ng weight. So next is sa side. Hiking pole. 2 years ago, hindi kami gumagamit ng hiking pole pero ngayon tumatanda na kami. Sobrang useful niya. At yun, hindi always namin itong ginagamit na napaka
helpful at mapoprolong yung tutulungan ka sa pagbaba at sa pag-akyat. At bukod pa doon, yung tent din namin is trekking pole tent. So ito yung ginagamit namin para tumayo yung tent namin. Hindi siya yung pole na usual na. So yun. Next is tubig, water bottle. Meron kaming isa dito sa kabila at isa din sa kanan. So usually 750 ml. Gusto mo 750 ml siya. Both. Dati gamit namin yung smart water bottle na wala siyang parang ganito. Wala siya yung parang sa sports thingy na mabilis inumin. Ito na yung nagustuhan namin, so dito na kami. Next, tripod slash monopod. Selfie stick. Ito na yung gamit namin. Ngayon, dati yung proper talaga siya na tripod na pang camera. Pero ito na yung na-upgrade namin. Mas magaan at mas madaling i-setup. Hilain mo lang. Tapos dito, pang cellphone. Hindi niya kaya yung SLR. So yan. Last dito sa right side pocket is chinelas. Pag nag-hike, pag nasa camping spot na, papalit na kami ng chinelas. So, dito sa kabila is water filter. Katadyn B-Free. Upgraded na namin to from Sawyer. So, ito yung dati namin gamit, Sawyer. Mini filter. Na palit kami dito dahil mas mabilis yung water flow at mas madali siyang gamitin. Sasalo ka lang ng tubig, lagay mo lang dito, tapos diretso inom na. Pag ito kasi kailangan pa siyang ikabit sa bote. Tsaka yung flow niya, matagal, nababagalan kami. So, ayun, nag-upgrade kami sa Katadyn. Yan. Last sa side pocket is umbrella. So, para kay Noel sa suggest ko sa first half section ng West Highland Way sa Loclomond, napaka-useful nitong umbrella dahil grabe yung pag-change ng weather doon, on and off. Parang in an hour, uulan, hindi uulan. So, madali siyang gamitin. Compared sa rain jacket na susuot mo pa. Tapos after 5 minutes, wala na yung ulan, tanggal ka ulit, ganun. Ito, bunutin mo lang, ayan, protected ka na sa hangin. Tapos yun, narealize nga namin na napaka-useful nito. Lalo na din pag mainit, maulan. Tapos parang hindi na namin ito iniiwan. Lagi na namin itong dala. Hindi siya ganun kabigat. Sa Decathlon namin ito nabili, nasa 8 pounds lang ata to. At ang maganda sa kanya, kahit bumaliktad siya, kasi pang hiking umbrella talaga pag bumaliktad to. Ganyan, pag sobrang lakas ng hangin, nababalik pa rin siya, hindi siya nasisira. Yun, umbrella. Pero yun, ang disadvantage ng payong kapag nasa taas ka na sa exposed, tapos malakas yung hangin, hindi mo siya magamit. Pero pag nasa below tree line ka pa lang, napaka-useful siya. So yun nga, nung nasa West Highland Way kami, hindi kami gumagamit ng rain jacket, yun lang. Rain pant. Ngayong summertime, bihira namin itong dalhin. Hindi masyado nadala. Depende sa season namin ito dinadala. Pero itong next is rain jacket. Nilalagay namin siya dito sa front mesh para easy access. Madaling kunin. Hindi mo kailangan buklatin yung ditong sa loob ng bag. So, Decathlon lang din to. Oversized to dahil kay Miles para meron din siyang protect din siya sa ulan. Dati, nung mga 10 months old pa lang siya. Or 14 months old nung nag-West Highland Way kami. So, yun. Rain jacket. May isa pang item dito. Mamaya ako sasabihin kung ano to. Napaka-useful dito. Tapos, meron pa dito sa harap is yung trowel, panghukay pag nag-poops, tissue. Pero ngayon, natutunan namin na maganda din to para siyang bidet. Lagyan mo lang siya ng tubig, yung bote, tas yun. Pero syempre, ito yung dirty bottle. May iba, may cup lang na pampalit din na parang bidet. Hindi siya magandang ginamit mo siya sa wet taps, yun din yung gagamit mo pang inom. Next is head net or mesh. Kapag maraming midges or maraming insekto, lalo na sa Scotland ngayon summer, oh my god, grabe, millions ng midges yung nandun. So, useful siya, importante siya. During summertime din, mas lumalabas yung mga insekto compared sa other season. So yun. Toothbrush, tsaka toothpaste. Wala pa kami sa time na putulin yung ano. Kasi ibang mga ultralight hiker, pinuputol pa nila yung toothbrush nila. Pero ito, travel toothbrush. Siya maliit lang na toothpaste. So, pupunta na tayo sa pinaka-main compartment nung bag. Nasa taas, pinakamataas, down jacket. So, ginagamit namin itong down jacket pag nasa camp spot na kami, pag malamig na, lalo na pag paggabi na. Tapos, minsan kapag hindi din kaya ng yung lamig, hindi kaya ng sleeping bag, ginagamit ko to pag natutulog, tas saka yung sleeping bag. Mas nakaka-add siya ng warm. So, yung down jacket. Next is camping pot, cooking system. Ito, upgraded na namin to. Dati, Decathlon yung gamit namin na down jacket, pero ngayon nag-upgrade na kami. So, ito, nag-upgrade na rin kami sa camping pot. This month lang kami nag-upgrade dahil ito yung gamit namin dati. Yung pahaba siya. Hindi siya patangkad. Nasira ni Miguel yung takip. Tanggal, nilaro niya. So, nag-upgrade na kami at tinry namin yung ganitong style, yung patangkad. Mas magaan siya compare doon. Pero ito, grabe, sobrang akin na to. 5 years na namin itong ginagamit at ngayon lang kami nag-upgrade. Dahil nasa-serve naman niya yung purpose. So ito na yun, yung cooking system namin. Pero to good for one person lang tong lahat ng mga binabanggit ko. Dahil usually mag-isa lang naman. Kayo or tayo. Kami ko lang kasi kami nila pag nag-hike. Kaya yung iba dito, pang dalawa. Ang gulo na. Basta lahat ng mga sinasabi ko, good for one person. So,
Halos hindi mo naman mapansin yung difference ng ito yung dati. Pero nag-upgrade lang kami. Sobrang konti lang yung difference ng weight pero nag-upgrade rin kami. So yun pot. Tapos, so para siyang combination ng spoon and fork. At foldable siya. Decathlon, mura lang. So yun, mas mahaba din siya. Pwede siya dun sa mga dehydrated food. Pero hindi ganun haba. Pero yun. Tsaka, tapos lighter. Big lighter. Maliit lang. Dati, isa lang yung dala namin na lighter. Pero ngayon, meron na kaming extra. Dahil nagkaroon kami ng problem last time. Wala kami dalang lighter. So, isang big problem yun. Paano kami magluluto? Tamig. Hold this. Yan. Tapos, next is yung BRS stove. Ito yung pinakamaliit na stove sa buong mundo. 25 grams. Ayan. Napakaliit lang niya. Upgraded na rin to. Dati mas malaki, 100 grams. Ang laki. Pero ngayon nga, na-realize namin na weight is important. Pero this year, bumili din kami nito. Ito yung mid-range, mid-size compared do sa pinakauna namin na ganyan siya kalaki. Ito naman sobrang liit. Ang maganda lang dito, meron siyang igniters. Hindi mo na kailangan pang magdala ng lighter or backup na lang yung lighter mo. Nakalimutan ko yung pangalan ng brand na to. Fire Maple. Dinadala namin to pag bike packing dahil okay lang na medyo mabigat na konti. Pero most of the time, ito yung dala namin BRS. Nakailang camp na, nakailang long distance hike. At okay pa rin siya. Dalawa yung ganito namin, isa, backup yung isa in case na magka-problem kami. So, next is yung jet boil. Exchange canister, gas. 100 grams to, depende kung ilang days kami mag-hike. Depende kung ilang days kami mag-hike, yung size na dadalhin namin. So, yung last kasi namin, overnight lang kami, so ito yung dala namin. Pag multi-day, ito, yung 250 ml. Kaya nito mga ilang days. Last, ito yung pinakaunang nabili namin, camping gas, 500 ml. Malaki niya masyado. So, yun. So, lang ipakita na yung mga sizes nung gas. May mas maliit pa dito, 50 ml. Di paraas lang pala. So, yun. Tapos ito na. So, ang nagustuhan namin dito, yung sa camping pot na to. Pwede na siyang gamitin namin mag-diretso na kami dito umiinom ng kape at ng soup. Hindi na namin tina-transfer doon dito sa Sito Summit Cup. Para less hugasin, saves time. Ayun. So far, okay naman to para sa amin. Mas magaan. Mostly, kaya ganito lang siya kaliit. Kung ang question is paano nagluluto ng food. Mostly kasi yung mga food is dehydrated. Mamaya papakita namin, mga dehydrated food lang. So kailangan mo lang ng mainit na tubig. Tapos lagay mo lang doon. Tapos ayun na. Tapos yung ibang food, binabaon na lang namin. So yun, ang cooking system. Next is food. So ito yung food bag. Wala siya masyadong laman. Pero usually puno to. Depende sa number of days na mag-hike kami. Pero ang laman niya ngayon is yun. Pasta and sauce, mac and cheese. Mura lang, 1 pound lang namin ito nabili. Tapos ito yung usual namin, adventure food. Pwede kaya yung fire pot. Ito mas pricey at ang mas mahal na niya ngayon. Yung fire pot almost 10 pounds na. Kaya ngayon yung ginagawa namin pag overnight camp lang. Yung mga ready to eat na. Bira na kami magdala ng adventure food. So, ayun. Baka gagawa na kami ng sarili namin hydrated food. Grabe na yung price niya. Kape, tas ito, food ni Miles. So yun, depende sa food na dala namin kung ilang number of days. Means puno to yung bag na yan. Abot na hanggang likod ko sa sobrang daming food. Which is nababawasan naman along the way kapag lang patagal. So mas gumagaan din siya. Next is DT bag or accessory bag. Ito sa Regatta lang tong towel na to, yung bag. Near-use lang namin. Power bank, meron kaming 20,000 mAh anchor. Nag-upgrade na rin kami at saka 10,000. Depende sa number of days kung 20,000 or 10,000 ba yung dadalhin namin. Or both. So nung nag-West Island Way kami, dala namin siya parehas. Tip para kay Noel na gagawin yung West Island, 10,000 okay na. Pero kung gusto mong mas safer, 20,000. Lalo na kung cellphone lang naman yung i-charge. Yung 10,000, makaka-3 charge ka nito. Tapos may madadaanan kang mga campsite or restaurant na pwede kang mag-charge doon ng cellphone, ng gadgets, at saka yung power bank. Cable, mga cables, charging cables. Pang lightning to USB-C, tsaka USB to USB-C. Yung saksakan. So, nag-upgrade na rin kami, anchor na fast charging. So, nag-upgrade kami dun para sa West Island Way dahil pag nasa restaurant, gusto namin na pag nag-charge kami, mabilis siyang mapuno. Hindi na kami maghihintay ng sobrang tagal. So, yun. Fast charging to na kalimutan ko kung ilang watts to. 47 watts charging. So, ito yung extra namin na lighter in case na mawala or hindi gumana yung isang lighter. Head torch, maliit lang siya. Summertime, hindi masyadong kailangan to dahil alas 10 may araw pa. Yun. Pero pag spring tsaka autumn, napaka-useful nito. At pwede siyang ikabit sa top, kaya wala siyang strap para less bigat din. So, yun. Napili namin tong Nebo Micro 250. Nabili namin to sa Valley and Peak. Nebo yung brand. Nebo. Tapos USB chargeable na rin siya. Hindi siya kailangan yung AAA or AA na battery. Yun. Remote ng cellphone. Pag nagpipicture kami,
Oh, kasha? Oh, yun, kasha pala. Lagay mo dito kung pasok pa yung light tsaka yung remote. Yan, lagay mo dyan. Last accessory bag, ayun, yun na, wala na. So, next is yung pangtulog na mga damit. So, ito yung ginagamit. Nagpapalit ako from hiking shirt to pantulog. Another long sleeves, bamboo. Tapos, long pants. Ito minsan kapag depende sa season, ito din yung ginagamit ko ng hiking pants. Pero ngayong summer, ginagamit ko siya na pang tulog. Tapos, extra socks. So yun, dati, nung 5 years ago, madami kami extra ng damit. 3, 4, tsaka pati medyas. Pero ngayon, na-realize namin na hindi namin kailangan ng madami. Ang kailangan lang namin is magandang fabric para hindi siya bumaho, mabilis siyang matuyo at moisture wicking. Which is, yung fabric na yun is merino wool at saka bamboo. So yun, gagawa na lang ako ng ibang video. Gagawin ng ibang video about doon. Eye mask, lalo na ngayong summertime, tsaka earplugs. Napaka-useful itong earplugs pag malakas yung hangin tapos maingay yung tent or di kaya pag nasa campsite at maingay yung ibang tao. Napaka-useful nito. Kasha? Lagyan mo pa to. So yun. Next, yung tent namin is Lanshan 2 Pro. So ito yung trekking pole tent na sinasabi ko. Ganito lang siya kaliit at mapapalit. 3 years na rin namin gamit ito. Nakailang gabi na kami na ROE na siya. Nasa 120, 140 pound. Mid-range yung unang tent namin is Van Gogh Nevis. Ano siya, maliit yung space niya at mas mabigat. Pero ito, parang mansion kami pag nasa loob. Ang disadvantage lang nito is, kasha? Galit. Condensation. So yun yung problem sa mga, iyan. Ito. Yun. Yan. So yun. Tent. Sleeping bag na to, from the beginning pa to. Perfect siya nitong summer kasi manipis lang siya at magaan. Pero kapag spring, tsaka fall, hindi siya best. Ganito laman. Sa Mountain Horse namin ito nabili. Mura lang, nasa 15 pounds ang ata yan. So, yun pa rin yung gamit ko. Sa Ella, nag-upgrade na siya ng mas makapal na sleeping bag. So, ayun, kailangan ko na rin mag-upgrade ng sleeping bag. At yung last is yung sleeping mat namin. Hindi siya air mattress. So, ito yung itsura niya sa loob. Siya yung nag-create ng structure dito sa bag. At siya rin yung parang, ano na rin siya, parang na siya naging frame. So, 2-in-1 purpose siya. Semol, look! Yun, so ito yung higaan namin. Parang may silver thingy. Nagpe-prevent siya ng pag-transfer ng cold sa gabi sa sarili mo, sa sleeping system mo. Yung disadvantage lang niya, hindi siya ganun ka-comfortable dahil yun, manipis, hindi siya air mattress. Yung una naming gamit, air mattress. Tapos, nung long distance hike na kami, yun na yung pinalitan namin. Hanggang ngayon, yun yung gamit namin. Yun nga, hindi siya ganun ka-comfortable. Ang ginagawa lang namin, pipili kami ng pinakamalambot na grass pag nagsiset up kami ng tent. So, ayun, pero siguro pag nag-bike packing kami, at baka in the future, magbabalik ulit kami sa air mattress. Parang yun talaga yung best. Ang maganda lang sa kanya, mas magaan siya. Kaya yun, tapos, yun nga, ano din siya, nagiging frame siya sa bag namin. Ayun. Tapos, itong bag na to, meron siyang bottom pocket. So, dito namin nilalagay yung ground sheet na ang gamit namin ground sheet plastic. Hindi yung usual one. Dahil mas magaan, yung medyo basa pa siya. Tapos yun nga yung maganda pag meron kang separate na pocket sa ilalim. Usually kasi basa yan sa umaga, so hindi mababasa yung loob ng bag mo. Minsan pag basa din yung tent, sa labas namin siya nilalagay yung tent. So, ayun. Tapos dito sa front mesh, yung sabi ko sa inyo na nakalimutan, nasasabihin ko. Ito, pag grocery bag, galing Pilipinas. So, napaka-useful nito kapag bibili kami ng pagkain sa shop. Dito namin nilalagay. At magaan lang siya. Pag nag-iigib din ako ng tubig, yung mga bote dito ko nilalagay para hindi mahirap hawakan yung mga bote. So yun. Last is yung pocket up sa shoulder strap. So ito, this month lang din namin ito nabili. Tinry namin sa Decathlon. Meron kasi siyang ganitong feature na yan yung gusto ko. Parang mabilis lang kunin at ibalik yung cellphone. Kuha ka, picture, video. So balik ulit agad. Ayun. Kaya yun yung nagustuhan ko dito. Tapos meron din itong lagayan sa loob. Sa kabila, dating lagay namin ko dito yung SLR, yung camera. Pero ngayon, mga kung ano-ano na easy access. So yun. Pag snaps dito namin, lalagay. Minsan tubig, minsan yung tripod. Depende. So, ayun. Yun yung laman ng camping bag namin, yung current namin setup. Ang importante, hiking bags, mat, saka sleeping bag, yun yung big four na mga item. The rest, nasa sa inyo na. Pipiliin nyo kung magdadala kayo ng another. Importante din yung iba, pero ang ibig kong sabihin, yung mga hindi masyadong essentials. Like, yun nga, dati ilang pairs ng damit yung kailangan dinadala namin. Pero ngayon, 2 pair lang. Tuwalihan din na rin kami nagdadala. Tsaka deodorant. Ang nakalimutan ko na wala dito is emergency bag, first aid kit. Wala dito. Pero ang usual na laman nun is Leukoplast. Pag may blister, yun yung ginagamit namin. Gauze, bandage. Ayun lang. Kasi sobrang na basic pa siya na first aid kit.
So far, ang pinaka main problem naman na na-experience namin is yung blister. Kaya meron kaming Leukoplast na nakadikit lang siya sa papel para hindi mo naguntingin, kuha ka na lang, nakakat na siya, naka-pre-cut na siya, tapos lapat mo dun sa paa mo na may blister or na magkakaroon ng blister. So yun na yung pinaka first aid kit namin. Wala na kami nung mga betadine, mga kung ano-ano. So yun, sana may natutunan kayo sa video na to, sa hiking stuff na to. Ayun, siguro gagawa pa kami ng another video kung sa mga items. Like example, yung review nung tent na to. Or yung paano yung pag natutulog kami sa gabi. Parang ganun. So yun, thank you for watching. And see you sa bundok. Bye-bye. 37, mas matagal.